At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si Spoiler Chapter 1113. Pero ayan bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit, huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay St. Mars dahil ang nakita na nga dyan ay eto na ngang utak ni Dr. Vegapunk. So tama yung sa analysis sa hangin sa expectations ng One Piece community natin. Itong utak na ni Dr. Vegapunk yung na-reveal dyan. Pero maliban pa dito ay may kita nga rin na etong si St. Mars sinira niya na etong Dendenmushi na ginawa nila Dr. Vegapunk na sinasabi na yan yung source ng broadcasting nila. Pero peke pala etong Dendenmushi dyan. So ang ibig sabihin, hindi pala yan yung tunay na source ng broadcasting ng mensahe nila Dr. Vegapunk. Pero maliban pa nga dyan ay may kita na nga rin itong iba't ibang reaksyon ng mga tao dyan sa bawat sulok ng mundo ng One Piece natin patungkol sa mensahe nga nito ni Dr. Vegapunk. At may kita na nga rin sa chapter na to na yung countdown para nga magsimula itong mensahe ni Dr. Vegapunk ay nag-zero na. At dito ay nagsimula na nga itong si Dr. Vegapunk na sabihin kung ano yung mensahe niya. So dito itong mga Gorosei natin talagang wala silang kaalam-alam, wala silang idea kung ano yung sasabihin ni Dr. Vegapunk. Pero nabanggit na nga dito ni Dr. Vegapunk na dapat nga lang daw siyang mamatay dahil sa mga kasamaang ginawa niya. At dito nabanggit na nga ni Dr. Vegapunk na mag-i-start nga itong kanyang recording na to once na mamatay siya. So ibig sabihin tama yung mga sinasabi natin dati na yung trigger nga kaya nag-start itong video recording na to ni Dr. Vegapunk ay dahil sa patay na itong si Dr. Vegapunk. So siguro mamaya ay babalikan natin to, magbibigay lang tayo ng konting reaction dyan. Pero ayan, kung sino ka man nakahula nito, ang lupit mo. But anyways, ay pagkatapos nga dito sa sinabi ni Dr. Vegapunk ay punta naman tayo dito na sa side ni Bonnie at saka nga neto ni Venus. Dahil dito ay etong si Sanji ay dumating na nga dyan at inatake niya dali-dali etong si Saint Venus ngayon dyan. So eto na nga, dumating na etong si Sanji Boy natin kung nasaan etong sila Bonnie. So yung pangako niya dati dyan kay Bonnie, yung sinasabi niyang siya yung magpoprotekta kay Bonnie, ay ngayon ay matutupad niya na nga yan. So hindi talaga si Zoro kasi nga medyo malabo talaga kasi nga nasa taas pa ay ang si Zoro. Pero ayan ay dahil nandito na si Sanji ay pwede na nilang pagtulungan dyan etong si Venus. So pwede mangyari nga dyan etong si Sanji, si Frankie at saka etong si Bonnie, sila muna yung tumapat dyan kay Saint Venus. Pero ang tanong nga dito, kung uuburan na ba, kung sasapat na ba etong mga to para nga labanan etong si Saint Venus dyan. At so ayan ay pagkatapos dito sa side nila Sanji ay punta naman dito yan sa side na o sa grupo na neto nila Usopp. Dahil dito ay etong si Saturn naman nakatungtong na dyan kung nasan etong sila Usopp. Habang etong si Robin naman bigla niyang naalala etong boses ni Saturn dyan. At yung boses ni Saturn naalala niya yan doon nung sa time sa may insidente sa may Ohara. So ibig sabihin si Ming Lee, etong si Saturn kasama rin pala dun nga sa may insidente yung sa pagwasak sa may Ohara. At ngayon ay etong mga kasamahan dyan ni Robin, pinoprotektahan siya laban dito kay Saturn. So ang ibig sabihin kaya pala siguro umakyat etong si Saturn dyan ay para tapusin na etong si Robin. So matindi etong mga Gorosei na to. So parang gusto na nila tapusin lahat ng may alam dyan o yung lahat ba nung may nalalaman kasi nga diba threat etong mga to. But anyways ay pagkatapos nga dito sa pagkakatungtong na ni Saturn dyan sa grupo nila Usopp ay balik ulit dito yan kay Dr. Vegapunk dahil sa dulo nga ng chapter 1113 ay dito sinabi na nga ni Dr. Vegapunk na etong mundo ay lulubog nga raw yan sa karagatan. So dito not sure pa kung ano pa yung mga sasabihin ni Dr. Vegapunk o kung may karugtong pa ba yan kasi natapos na etong chapter 1113 nung pagkasabi nga ni Dr.
Dr. Vegapunk na etong mundo ay lulubog nga raw yan sa karagatan. Pero ang dami talagang nag-react dyan sa sinabi niya ni Dr. Vegapunk. So hindi ko alam kung bakit. Ang lagi lang nilang sinasabi o yung karamihan sa mga comments na nag-a-arise ngayon na peak chapter daw etong 1113. So dahil nga sa sinabi ni Dr. Vegapunk na lulubog etong mundo sa karagatan. So ewan ko ba kung paano naging peak chapter yan. But anyways, ay tignan na nga lang natin kung ano-ano pa itong sasabihin ni Dr. Vegapunk pagkatapos dito sa mga sinabi niya na to. But anyways, ay pagkatapos niyan, hanggang dito lang guys itong spoiler na to. Pero bago tayo matapos, ay balikan nga muna natin, reveal lang natin ng konti itong mga kaganapan dito. So unahin natin itong sa pagkakakita ni Saint Mars dyan sa utak ni Dr. Vegapunk. So dito posible na sa pagkakatagpo ni Saint Mars dyan sa utak ni Dr. Vegapunk ay hindi niya kagad makuha o masira ba itong utak ni Dr. Vegapunk if ever man na gusto niyang sirain yan. Kasi inaasahan na itong si Dr. Vegapunk ay naglagay siya ng mga trap o di naman kaya ng defensive measures para nga protektahan itong kanyang utak nang sa ganun, just in case na meron makakita dyan ay hindi nga yan basta-basta makuha o masira lang kaagad. At yung isa pa ay yung sa dito naman, yung sa pagkakasira ni Saint Mars dyan sa Denden Mushi na sinasabing yan yung source ng broadcasting na ito nila Dr. Vegapunk. Tapos, sabay hindi pala peke pala yung Denden Mushi na yan. So ngayon, yung mga nag-a-arise na tanong ay nasaan na kaya yung totoong source ng broadcasting na ito nila Dr. Vegapunk? So nasa Egghead Island ba talaga yan? Kasi mamaya, baka wala talaga dyan itong source ng broadcasting nila Dr. Vegapunk. Baka mamaya nasa malayong lugar pa yan But anyways, ay pagkatapos dito ay punta naman tayo dito lastly sa side na nila Nami. So sa pagdating nga ni Saturn dyan ay mukhang mahihirapan itong sila Nami, itong sila Usopp dyan kasi nga wala silang kasama na combat type dyan. So parang magiging pag-asa na lang nila dito ay yung sa pagdating ni Jinbei at saka nga ni Zoro. At so eto yung abangan natin, tignan natin kung magiging eksakto yung pagdating nila Zoro dyan para protektahan itong si Robin laban dito kay Saturn. But anyways ay pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. At ayan ay lastly ay pakifollow naman guys o pakisubscribe pala itong si second channel natin. So ito ay backup channel natin. At ito ay dito ko ginagawa yung mga ibang anime na gusto nyo pang i-manga series natin. So yung link nito nandiyan lang din sa may description saka sa may comment section. So pakicheck na lang sila guys. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.